nang sinamahan niyo kami sa 10 pinakamahihirap na lalawigan sa bansa, sumabak tayo sa isang kakaibang bakasyon. Sa halip na sumagap ng sariwang hangin, tayo'y napabuntong hininga. Sa halip na gumaan ang pakiramdam, tila bumigat pa ang ating kalooban. Sa halip na pumikit para namnamin ang mga tanawin, tayo ay namulat. Gaya ni Yohito, matinding pangangailangan ang nagtulak sa kanya na magbenta ng kidney. Naniniwala ang mag-asawa, tumagal pa sana ang buhay ng 2 bata kung may maayos lang na kalsada sa lugar Ang nila. nilagang gabi at kanin, pang-agahan, pananghalian at panghapunan na ng mag-anak. Pero tulad ng pag-inom ng isang pain reliever, pansamantala mang naibsan ng pagdating ni Doc Prince ang kirot ng Kaya problema. marami man daw sa kanyang 60 estudyante ang di pag-aanong marunong sumulat at bumasa. Lagi naman daw perfect attendance ang mga ito. Na magbibigay sa kanya ng pera, kapalit ng pagpapakita ng maselang bahagi ng kanyang katawan. Pero gaano ka kaya katagal mabubuhay kung araw-araw kang umiinom ng tubig na kontaminado? Malaking gulat ko nang sabihin ni Mang Danilo na 13 anyos na at first year high school na dapat ang kanya. Marami ang gaya ni Lola ng kaya. Di pa nakakaranas ng kuryente sa tanang buhay niya. Mahirap mabuhay ng walang pagkain. Mahirap ang buhay pag walang pera. Pero paano ka mabubuhay kung nawalan ka na ng pag-asa? Pero hindi nagtatapos ang ating biyahe sa aming pag-uwi. Nice. Thank you. Dahil ang bakas na kanilang iniwan sa mga pahina ng notebook, ang siya namang magbubukas ng panibagong yugto para sa pagpapatuloy ng ating mga kwento. Kaakibat po ng aming pangako na ipararating sa susunod na Pangulo ang mga hinaing at hiling ng mga napabayaan, ng mga mistulang kinalimutan. At higit sa lahat, mga problema sa ating lipunan na di pa rin nasusolusyonan ay ang pagpili natin ng karapat-dapat at mapagkakatiwala ang mga pinuno sa darating na eleksyon. Nagsisimula pa lamang ang ating tunay na paglalakbay. Ako si Joseph Morong, ito po ang ating biyaheng totoo. Pinuno ng United Nations na nawagan para sa tagumpay ng Climate Summit sa Copenhagen, Denmark. Ayon kay UN Secretary General Ban Ki-moon, nakasalalay ang kaligtasan ng kalikasan sa magiging resulta ng Climate Summit. Kaya umaasa siyang magkakasundo ang mga lider ng iba't ibang bansa sa pagkamit ng mga solusyon sa problema ng global warming. Copenhagen can and must be the turning point in the world's efforts to prevent runaway climate change and usher in a new era of green growth for all. Bagong air patrol laban sa mga pirata sa dagat ilulunsad ng Amerika. Simula sa taong 2010, mga bagong Predator aircraft drones ang magbabantay sa mga dagat sa Amerika. Mas malakas daw ang mga radar sensor nito kaya tiyak na mamamatyagan ng husto ang mga sea smuggler. Pangunahing babantayan ng misyon ang problema ng drug trafficking sa Caribbean. Huling taon ng nobelistang si Leo Tolstoy isinapelikula. Pinamagatan niyang The Last Station. Isa sa mga tatalakayin dito ay ang pagtatakwil ni Tolstoy sa kanyang pagiging dugong bughaw at pamimigay ng kanyang mga kayamanan. Kasunod niyan ay nakipamuhay siya sa mga ordinaryong tao. Ikinagalit niya ng kanyang asawa na isang kondesa, bagay na lalong magpapakulay sa kwento ng pelikula. Sikat si Tolstoy dahil sa pagsulat ng nobelang War and Peace at Anna Karenina.
magtatanggap ng mga pinakabagong balita via texty-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Gravio, ito ang unang balita.